Ang espiritu, walang laman at buto. Ang anghel, espiritu, walang laman at buto. Find the truth. Magandang araw, magandang gabi, anumang oras ninyo mapapanood itong ating video. Ito ay isang paraan upang makapagsuri o makatuklas ng mga katotohanan, mga kababayan, lalong-lalo na sa espiritual. Ang gagawin natin ngayon ay sasagutin natin itong mga katanungan ng nasa ating comment section, mga kababayan. Sagutin natin itong tanong ni, yung pangalan niya ay Ron 11. Sabi niya, ano ba yung kaluluwa? Yung mga anghel ng Diyos, may kaluluwa din ba sila? Yan po ang kanyang tanong. So, tingnan natin ang sagot ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, sa kanyang pahayag nito. Ang anghel ay isang spirit being, sabi ng Biblia. Lahat ng anghel ay espiritu. Basahin natin ang 1:7 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sabi ng Diyos tungkol sa mga anghel, ginagawa niyang mga anghel ang hangin. Parang espiritu yun eh. Parang hangin na hindi nakikita. Pero nararamdaman yon, pero hindi nakikita. Katunayan sa 13 ng Ebreo. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Sabi sa Biblia, wala siyang pinagsabihang anghel ng kagaya ng sinabi niya sa kanyang anak na lumuklok ka sa aking kanan hanggang gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Wala siyang anghel na pinagsabihan noon. Sabi sa mga anghel, hindi baga silang lahat, walang nakatangi hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. So, ang mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod, sinusugo ng Diyos. Iyan ang anghel, mga espirito. Wala silang kagaya nating mga tao na meron tayong sangkap na materya. Ang mga anghel na kumuha ng katawang tao nung panahon ng nunong Noe ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Yun ang mga fallen angels. Nag-asawa sila sa mga anak na babae ng mga tao. Ang sabi ni San Judas, pakinggan mo sa 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, merong mga anghel hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Iniwanan ang kanilang sariling tahanan. Yan nga ang mga naging demonyo eh. Lumaban sa Diyos, sumama kay Satanas. Yan. Pero lahat ng yang mga anghel na yan, sa umpisa, mga espiritu yan na ginawa ng Diyos para maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Ang pagkakaiba ng tao sa anghel, ang tao may laman at buto, no? At mas malakas ang kapangyarihan ng anghel kaysa sa tao. Kung pag-uusapan, kapangyarihan at lakas, malakas ang anghel. 2:11 ng 2 Pedro.
Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Ayon, sabi ni San Pedro, ang mga anghel, lalong dakila ang lakas at kapangyarihan. Ang pagkakaiba nila sa atin, mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Dakila ang kanilang lakas at kapangyarihan. Kung ang pag-uusapan sa naturalesa, malakas ang anghel at makapangyarihan ang anghel. Pero alam mo ba na pagdating ng araw ng paghuhukom, ang mga anghel ipapasailalim sa hatol ng taong banal? Basahin natin ang unang Korintos 6:1-3. Nangangahas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ayon. Bagaman malakas ang kanilang kapangyarihan, dakila ang lakas at kapangyarihan ng anghel kaysa sa tao. Pagdating pala ng araw ng paghuhukom, ang mga anghel ipapasailalim ng Diyos sa paghatol ng mga banal, kagaya ng mga apostol. Kaya hindi tayo nasa ilalim ng anghel sa panahong ito. Hindi kagaya nung panahon nakaraan kay Moises, nasa ilalim sila ng pag-akay, pagtuturo ng anghel. Sumasamba sila sa anghel. Sa panahong Kristiyano, bawal na sa ating sumamba sa anghel. Nandoon sa 22:8 at 9 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayun, bawal na sa anghel, sambahin siya ng mga Kristiyano, kagaya ni Juan. Huwag mong gagawin yan, sabi ng anghel, kapwa mo rin ako alipin. So maraming pagkakaiba ang anghel sa tao. Ang unang-una, ang anghel sa kalagayan, mga espiritu yan. Ang tao, meron tayong materya. We have a physical body. Samantalang ang anghel, merong spiritual body. Malakas sila kaysa sa atin sa kapangyarihan at saka sa kalakasan, mas dakila sila. Kaya lang, pagdating ng paghuhukom, ipapasailalim sila ng Diyos sa mga taong maliligtas o sa mga banal. At ang mga anghel, kapatid, ay siyang mga tagapaglingkod ng Diyos, kumbaga mga protektor ng mga taong natatakot sa Diyos. 34:7 ng awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Pansin mo, ang binibigyan ng Diyos ng bantay na anghel, yung mga taong may takot sa Diyos. Yung walang takot sa Diyos, walang anghel de la guardia yon. Yung taong hindi sa Diyos, hindi ginugwardyahan ng anghel ng Diyos yon, kapatid. Ang ginugwardyahan ng anghel ng Diyos, yung mga natatakot sa Diyos. Iba po ang anghel sa tao. Pati nga ang wika, iba ang wika ng anghel sa wika ng tao. Pati ang lakas at ang kapangyarihan, mas malakas ang anghel kaysa sa tao. So napakarami pong pagkakaiba ng anghel. Pero para sabihin na ang anghel maaaring maging espiritu, maaaring tao, wala pong batayan sa Biblia na ang tao ay pwedeng anghel. Wala po nun. Kahit isang talata ng Biblia, wala pong makakapagsabi na ang tao ay pwedeng anghel.
magkaiba ang anghel sa tao. Ang nature ng anghel, sila'y espirito. Ang tao hindi espirito, ang tao'y may laman. Ang espirito, walang laman at buto. Ang anghel, espirito, walang laman at buto. Kung nagkakaroon man ang anghel ng laman at buto, hindi talagang natural nila yon. Maaaring kumukuha sila ng laman at buto para makipag-usap sa tao, kagaya nung anghel na nakipag-usap kay Abraham, na pinakain niya pa ng tinapay at ng guyang baka. Gaya rin nung anghel na pumunta sa Sodom at Gomora. Nag-anyong tao kumuha ng laman at buto para makita sila ng mga tao. Pero talagang by nature, ang anghel ay mga espirito na tagapaglingkod. Yan po mga kababayan, sabi ni Brother Eli Soriano ay magkaiba ho ang anghel at ang tao. Kaya ho, ang anghel ay espiritu, walang laman at buto mga kababayan. Kung meron man nung panahon ni Noe, ay gumamit lang ho sila ng katawan mga kababayan. So, yan po. Maraming salamat sa panonood ng bidyong ito at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para palagi kayong updated sa susunod nating mga video. Maraming salamat po at sana gabayan kayo ng ating Panginoon.